Sir Judge Padillas, the Senate President is recognized for his interjections. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ho natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong persons of interest, ito yung nakausap niyong actual killer? Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap. At Pero yung merong- kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata? Well, persons of interest yun nga po, ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi pa po natin nakausap ito lahat. Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Katunayan, nakakausap na po. So hindi ito yung actual na nakontrata? Yun po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga. Gusto ko lang by process of elimination. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata. Hindi po natin ba siguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po. Yung ibang, nasabi nyo may iba rin ba kayong nakakausap pa? Tama po. Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata. Tama po, Your Honor. Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to? Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and the Give me an officer's example. intel. Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example. Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. So base ito sa human intelligence. Human intel po. Tama. Pero pwede ring mangyari na itong person of interest wala ring kalalabasan. Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na... So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, 0. Walang kalalabasan. That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po. So in other words, yung probability, mataas. Mataas po. Gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in Siguro your own po opinion. from the scale of 1 to 10, doon po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group. Tama Kasama ba? po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestiga. Correct. Kasama ba sila sa persons of interest itong Vice President Security Group? Meron Kasi pong... nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo? Well, Kung pwede nyong sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin. actually, meron pong personalidad na kasama ron. Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na-narrow down, there are many uniform who is in active service. Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama? Tama po. So paano, kung pwede silang palitan, paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkokontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung ating pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po na galawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po. Sige. Maraming salamat, Ginong. Salamat Thank po. you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness,
nabanggit ng ilang testigo bago sa no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang direktor mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niya. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan Meron po, para pag-usapan ito? meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan. At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo? Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan pong pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong makapakikipag-usap dun po sa military units din po natin. If you will not mind, I will not mention the exact military unit po. So there have been interagency coordination Yes. to assess and to address itong kinukonsidera ninyong national security threat. Totoo po yan. Yes po. Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President? Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice Presidente? Yes, meron ba kayong na-monitor? Wala po. Kung meron man, hypothetically, tama ba yun? Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta. In other words, would you consider in a hypothetical situation revenge as justified if there is a threat to the president? He decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever. Palagi ko po hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ng kanyang paghihiganti para magbanta po. So ang paghihigante, self-defense ba yun? Hindi po. Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa'yo. Hindi po. Or kung ikaw ay, when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan? Nakabalangkas po yan sa revised penal code. Kaya lang, hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw ay nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung Okay. self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento po. So, just to wrap up, so ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama. Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na Kodigo Penal, doon po sa konstitusyon bilang isang Pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po. Okay. Maraming salamat. Thank you, Mr. Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Anika. For easy reference, in case there are future reminders or complaints.